Dilima. Gagalit na si Dilima. Nanggagalaiti na po si Dilima. Dito, nagngangaw-ngaw na naman po siya. Ang sabi niya dito, sabi ko na nga ba, magngangaw-ngaw talaga to pagkatapos ng hearing. Sabi niya, sila ang nagtanong, sila din ang sumagot. Walang due process, walang hiya. Ano ito? Kolto? Unang round, tuwang-tuwa sila dahil panalo sila dahil nakapanumpa si Escudero. Tapos kahapon, tuwang-tuwa na rin sila dahil nakapanumpa na sana. Kaso, pagdating sa ending, talo pala sila pagdating sa butuhan dahil ibinalik doon sa Kamara yung impeachment case ni VP Sara Duterte at question kung ano po ang legality doon. Nagagalaiti nagalit si Madam Laila de Lima. Natatawa ako dito sa mga ngayon mga kababayan, yung mga dilawan, nanggagalaiti po sa galit yung mga dilawan ngayon. Nanggagalaiti na. Sabi dito ni Jokdo nung comment niya, so sabi niya, malinaw na hindi ito dapat mangyari, ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. Yan, mga dilawan ito. Mga dilawan po talaga lahat yung mga dito. Yung magre-react sa mga nangyari sa hearing kagabi sa Senado na yun nga, napagdesisyonan o napagbutuhan na ibalik doon sa Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kaya ang manggagalaiti ngayon, yung mga dilawan. At alam nyo ba kagabi, pinatamaan po ni Senador Amy Marcos si Risa Hontiveros na yung mga impeachment na yan, yung na yan, pamumulitika lang yan dahil sa mga hangad na dahil sa mga hinahangad sa 2028 presidential election. Pinatamaan po niya si Risa Hontiveros at saka si Senador Robin Padilla po. Nagagalit na po kay Villanueva at sinabihan niya na talagang parang hahamunin na po ni Senador Robin Padilla si Senador Villanueva. Tapos ngayon, ang ending, nakapanumpa ang mga senador pero napagbutuhan na ibalik doon sa Kamara yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. At ang bumoto naman ng no, yung hindi pabor na ibalik doon, si Risa Hontiveros, si Pimentel, si Binay, si Gatchalian, at saka si Grace po. Silang 5 po ang hindi sumang-ayon na ibalik doon sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang bumoto naman is 18, kasama na po dito si Senate President Chis Escudero. Chis Escudero, Robin Padilla, Senador Bato de la Rosa, Amy Marcos, Bongo, Rapi Tulfo, Villanueva, Peter Cayetano, yung kapatid ni Senador Peter Cayetano, tapos Cynthia Villar, sino po ba? Bong Revilla, saka Francis Tolentino. Basta 18 po yung bumoto na gustong ibalik yung impeachment case o impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte doon sa Kamara. Pinapabalik po nila, pinapaano nila kung ang legality noon, kung legal po ba yung ipinasa nila doon sa Senado na complaint o impeachment complaint, dahil 4 nga po daw yung impeachment complaint na ipinasa doon sa Kamara pero yung pang-4 po ang inaksyonan nila at ipinadala sa Senado. Kaya ibinalik po nila. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito, yung mga dilawan ngayon, nagngangaw-ngaw na naman po sa desisyon ng Senado kagabi yung butuhan. Number 1 na talaga si Dilima, sila ni Jokno, si Risa Hontiveros. Sila yung mga talagang nakikita natin diyan sa social media. Sila ni Franz Castro, Espiritu, Lok Espiritu,
Marami po sila dyan sa social media na grabe ngayon. Grabe pong ngaw-ngaw nila. Akala mo napakaraming tao po talaga na nagko-complain para ma-impeach talaga si Sara Duterte. Pero sila lang po yan. Yung grupo lang po nila yan na gustong-gusto po talaga. Kaya pinatamaan po ni Senador Amy Marcos si Risa Hontiveros kagabi. Pinatamaan po talaga niya na yan, politika lang po yan. Biruin niyo po, bukod sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, ang daming kaso pa pala po na isinampa sa kanya sa Kamara. Ngayon may bago na naman po, mga 600 million na naman daw yung halaga na isasampa nila kay VP Sara Duterte. Biruin nyo, grabing pangdidikdik nila kay VP Sara Duterte. Grabe po talaga. Ang dami nilang opsyon kung sa baga para lang mapabagsak si VP Sara Duterte. Biruin nyo, pag nalampasan ni VP Sara Duterte impeachment, ayan na naman yung kaso. Kaya yung sinabi ni Senador Amy Marcos na may mga kaso na isinampa kay VP Sara Duterte, bakit kailangan pa yung impeachment? Doon sa kaso, sigurado po talaga yun na talagang haharap si VP Sara doon. Haharapin talaga niya yun dahil mga kaso yun. Bakit kailangan pa impeachment? O di ba? Makikita natin napakarami po nilang opsyon para lang nila mapabagsak si VP Sara Duterte. Napakarami po. Ngayon may nakaabang na naman na kaso na isasampa kay VP Sara Duterte. Bago na naman daw. Halagang 600 million mahigit. Grabe pong pandidikdik nila kay VP Sara Duterte. Ang tindi po. Kitang-kita na tuloy na politika lang ang motibo sa lahat, di ba? Kitang-kita po talaga dahil malapit na po ang 2028 presidential election. Kaya yung mga kalaban nila na natatakot na kapag si VP Sara makakalaban nila, ayan, si VP Sara po talagang dinidikdik nila. Ang dami nilang opsyon, biruin mo. Impeachment, tapos ngayon ang daming kaso na sampa. Binanggit po kagabi ni Senador Amy Marcos na napakaraming kaso po ang isinampa para kay VP Sara Duterte. Daming opsyon ng mga kalaban . Tapos ngayon, sa round 2 kagabi, talunan ng mga kalaban, malungkot. Kaya pagdating sa araw na to, puro ngaw-ngaw sa social media. Ngaw-ngaw yan sila. Puro reklamo, nambiro na po sila ilan dilima. Grabe ang mga ngaw-ngaw. Gigil na gigil dahil takot yan mabalik sa kulungan kapag magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Takot yan, kaya ganyan yan. Tatakot yan. Marami pong natatakot yan kapag si VP Sara Duterte ang magiging Pangulo. Yung mga buaya sa mga pwesto ngayon, mga buaya na opisyal ngayon, yan po talaga sila ang gusto matanggal si VP Sara Duterte, yung ma-impeach si VP Sara Duterte dahil alam nila kapag si VP Sara Duterte ang magiging Pangulo ng bansa, matatanggal yung mga gawain nila, mawawala yung mga gawain nilang pangdudukot sa kaban ng bayan at saka mag-aalisa ng bansa yan, magtatago ang mga yan. Kaya todo kampihan sila ngayon. Pero number 1 yan, yung talaga, sila ni Dilima, yung grupo nila ni Dilima, yung Hontiveros. Dahil alam naman po natin, politika. Bakit? Si Hontiveros nagsalita na po na nagpapalakas ang grupo nila. Noon pa nga niya sinabi na nagpapalakas. At sinabi pa niya, bukas siya na tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Kaya sinabi ni Senador Marcos, yan po ang motibo nila. Politika, maagang nangangarap, di ba? Maagang namumulitika. Yan po ang sabi ni Senador Amy Marcos, yung patama niya mismo doon kay Risa. Wala na siya ibang pinatamaan doon, kundi si Risa Hontiveros. Kaya nga nagalit si Senador Ben Padilla dahil nakikita na talaga nila na grabe na to. Politika po talaga yan. Tapos, ginagamit pa nila yung taong bayan. Palagi ang ginagamit nila ni Risa Hontiveros, sila ni Laila de Lima. Taong bayan, sila Trillanes. Kagustuhan ng taong bayan. Lagi nila ginagamit yan, dinadamay nila ang taong bayan. Kaya pumalag po si Senador Bato de la Rosa doon na huwag nyo gamitin ang taong bayan. Dahil paano naman kami mga supporters ng mga Duterte, yung Mindanao at Visayas, hindi ba sila sakop sa taong bayan? Dahil yun ang taong bayan na ibig sabihin nila. Dahil ang taong bayan na gusto nilang ibig sabihin ay yung mga gusto lang ma-impeach si Sara Duterte.
Karamihan yan dito lang naman yan sa Luzon, yung may mga gusto dito lang sa Luzon yan. Pero pagdating sa Visayas at Mindanao, wala yan. Kulilat po yung gusto na maimpis si Sara Duterte. Dito lang yan, dahil nandito po yung mga gustong mamuno sa susunod na Pangulo ng Bansa. Yung may mga pansariling interes, politika lang, kaya ginaganyan nila si Sara Duterte. So ano po ang masasabi nyo dito, o i-comment nyo po dito sa baba kung ano pong masasabi nyo sa nagiging takbo ng hearing kagabi. Dahil ngayong araw na to, sigurado marami pong magpupusan sa social media na manggagalaiti sa botohan kagabi. Pabor ang 80 na ibalik sa Kamara yung complaint, 5 lang po ang hindi pabor. Kaya ang mga kalaban ni Sara Duterte ngayon sa grupo nila ni Dilima is manggagalaiti ngayon sa social media. Tingnan nyo po yung mga post nila, sigurado po manggagalaiti po ang mga yan. So yun lang po mga kababayan, politika lang po ang lahat.